Mga pinanggada kong mga keksunan malipayan usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning lengyog to usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanan ay kini pinagi sa Sabbath School Quarter Lason nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinanggana kong mga keksunan hatang sa pagtuon ang suhito nga to pagadugukan karon mao kining nagkanayon longing for Zion. Ang paghandom alang sa Zion, longing for God in Zion, ang paghandom sa Dios alang sa Dios din sa maong dapit sa Zion. So mga pinagana ko mga kiksunod sa dipatabo pa rin sunan ko sunod ko ipabalukan ninyo nga kurong adlawa kauban ko ninyo dinhi sa Seventh-day Adventist Church Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte. See you here mga kapamilya, mga kaiksunan kay galaan alang sa tuang pinasahi nga panagtigom kauban sa tanan nato mga kapamilya kaiksunan dinhi sa Lungaog Seventh-day Adventist Church, Santo Tomas, Davao del Norte. Og sa pagkadomingo mga higala dito sa Talomo pagahimuon ang usa ka Health Expo alang sa ato ang mga community o mga kaigsunan dito dapita. So as far as nearby Talomo like Lungaog or tibuok sa Tomas, pwede mong bisita dito kay doon natay mga health lecturers, doon natay mga nurses, mga doctors nga mo entertain o buatiman kaninyo. So salamat kay kaninyong tanan. God bless you and more power to you. See you on Sunday dinhi mismo sa Talomo mga kaigsunan. Okay, God bless you always. Sa pagpadayon mga higalag kaigsunan, ang ato pagadugukan karon usbon ko so ito nato, longing for God in Zion, magampo ta. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanan nga mga nagpaminaw karon. Hinaot amahan, ikaw magabindisyon, maghatag dugang kaligon ug kadasig sa tanang mga nagpaminaw karon, may panglawas, kaligon sa pagtuo og imong usab sa gugma nga magapadayon sa pag-alaga diha kanimo. Ikaw magapadayon unta sa pag-amuma kanamong tanan, paghatag og bendisyon sa tanang mga nagpaminaw, sa tanang mga nagdumala sa Sabbath School classes og sa tanan nimo mga katawhan sa tibok naong sa yuta nga nagalagad o nagasimba kanimo nining adlaw igpapahulay. Amahan, pasalwa kami sa mga salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Pasalamat sa pagpanalangin mo sa tanang mga sponsors o mga donors sa tanang mga kawani ng istasyon nga rin na-play kini nga broadcast. Salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo, Dios. Kining tanan na magitugyan kanimo o ginauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan at tudugukan kini so ito nga nagkanayon longing for God in Zion, ang paghandom sa Dios alang sa Dios diha sa bukid sa Sion. Ang ato memory text makita nato kini mga higala sa Salmo 84 versikulo 2 nagkanayon, my soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. So matod pa sabi sa akong kalag nagahandom, excited, gimingaw mga higsoon. Oo, matod pa niya, usahay maluya ko. Bisa ko mga kaluya alang sa court gato sa Ginoo but pasabot niya, grabe ang excitement nga kanang kamingaw nga hilabihan nga makaluya nga mingaw na gyud kaysa sa simbahan mga kaigsunan sa courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Nagasangpit, nagasinggit, nagahilak ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Kining Salmo kapitulo 84 mga kaigsunan, usa kini ka alawiton alang sa Sion, usa ka malipayon nga awit nga nagapadako sa kaanyag og katahom sa maong iglesia or templo sa Sion. Ang gahom sa Dios nga mao'y nagbuot sa kinatibuk-ang bukid sa Sion. Sumala pa sa salmista, naghatag og pagdaig alang sa kaluoy sa Dios nga nagakahitabo nga nagalihok dinhi sa maong bukid sa Sion, nga diin nabutang dinhi ang bagambalay sa atong Dios, nga diin naga-express sa gugma alang sa sanktuaryo, nga diin may makitan sa tanang katawhan, sumala pa sa naka-record sa Book of Psalms as well. Now, kadaghanan sa mga sinulat sa Book of Psalms gikompose kini manghigala sa mga anak ni Korah nga sa first hand, sa unang kasaysayan, sa unang kasinatian, nabulahan sila, napanalanginan sila sa balay sa Dios, sa templo sa Dios bilang mga musicians. Mabasa kanimo sa 1 Chronicles chapter 6 verses 31 to 38 o
at the same time, they are the keepers of the temple gates. Sa ato pa kining mga tawhana, mga higala, kining mga kaliwat ni Korah, sila in charge sa music, sila in charge sa pag-atiman sa iglesia, sa templo, sa tabernacle. So, na-feel nila ang unsa kanindot kung naa sila kanunay sa gambalay sa Dios. Now, unsa may nakanindot sa balay sa Dios? Unsa may nakapahimo niyang source of hope sa gambalay sa Dios? Unsa may nakapahimo niyang source of joy sa gambalay sa Dios? Ang Zion mga higala, nagrepresent kini siya sa buhi nga Dios nga naa dinha ang presensya sa Dios sa maong gambalay. Naa dinha sa maong tabernacle ang presensya sa Dios. Remember, sa most holy place, na dito ang Ark of the Covenant. Dito sa Ark of the Covenant, na dito gitawag og mercy seat. Dito naglingkod ang presensya sa Dios, ang himaya sa Dios nga gitawag og Shekinah. Gitawag og glory of God, presence of the Lord. Aron makapuyo ang Dios taliwala sa iyang mga katawhan. Ang mga katawhan sa Israel usab nga mga pinili sa Dios. Dito sa Zion mga higala, sa bukid nga pinili sa Dios, dito sila magalantaw nga mangadto sila dito kay naa ditong presensya sa Dios. Ang Dios mao ang naghari, mao nagamando kanilang tanan. Ang pagmando sa Dios dito nanukad sa bukid sa Sion nga naa dito ang tabernakulo sa Dios. Dito gipabarog ang templo sa Dios. Ang Zion mga higala usa kadapit kini nga matawag na to usa ka holy mountain, gipanalanginan sa Dios. Usa kadapit kini nga dangpanan, usa kini kadapit nga taguanan, dangpanan sa mga kalisdanan, panahon sa mga problema. Ang mga tao dito naanad nga modangop. Kay kining usa ka dapit mga higala, kining bukid sa Sion, diha na tao ang kingharian ni David, diha na tao ang templo sa Dios, o gitawag kana og Jerusalem. Jerusalem, sentro kana, diha na tao, diha ang sentro sa kaluwasan nga gihimo sa Dios alang sa katawhan sa tibuok kalibutan. So inana ka blessings sa mga higala ang paghulagway. Inana ang paghulagway sa mga salmista og unsa kadakong panalangin ang bukid sa Sion nga dito nagawalay katapusan, nagatubod ang panalangin sa Dios, lakip ang grasya, gugma, apil ang pagkabalaan, apil ang pagkamatarong ug ang kaluwasan sa tanang katawhan. Sumala sa Salmos 48 versikulo 2, giapirma pagyud nga ang tibuok kalibutan nasakop sa Dios pinaagi sa bukid sa Sion. Dinhing dapita mga higalag kaigsunan atong mapamalandong nga atong dugukan din hikaron kining gitawag og Cords of Zion, Psalms 84, ang korte hukmanan or hawanan sa Sion, Salmo 84, ang kalinaw sa Sion, Salmo 122, ang katong nga tao diha sa Sion, Salmo 87, o katong dalangpanan nga Sion, Salmo 46, o ang dili matarog nga bukid sa Sion, Salmo 125. So, muna ito pagadugukan karon, unahon na ito kanang gitawag og the courts of Zion. Ang mga hawanan sa Zion. Courtyard, holy place, and most holy place. Okay? Mao nang hawanan dito sa templo sa Dios mga higala. Kaigsunan. Now, sumala pa sa Salmo 84 versikulo 2 ato ang memory verse. My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Ang atong memory verse gibalik mga kigson atong pamalandungon pag-ayo nga ako ginamingaw, nagahandom, excited nang moadto sa balay alampuanan. How are you excited every time that you go to the house of worship? Sa atong pagsimba, how excited you are. When you are excited, dili ka malate. When you are excited, di ka magduka dito sa templo sa Dios. Kung if you are excited, dili ka magmuro. If you are excited, you will be always happy. Why? Because you are excited to meet the Lord, our God, in the sanctuary, in the temple of the Lord. Sa Salmo Kapitulo 84, mga higala, gidiscuss din na who comes to the courts of Zion. Kinsa may nagaadto sa courts of Zion. Ikaduha, gimension, who is happy there? Kinsa may mga malipayon dito. Ikatulo, how do those who go there act?
giunsa man nila pag-adto dito kadto sa may mga linihukan sa mga tao nag-aadto dito sa bukid sa Sion. Sa Salmo 84:1-2 ambak sa Jis mga higala, gi-explain those who ardently long for it. Kinsa nag-aadto sa Sion kadtong gipangmingaw, kadtong mga excited, kadtong mga malipayon, mainiton nga gustong moadto sa Sion, maoy nagapangadto sa Sion. Salmo 84 versikulo 3, small and great, lofty and humble, kadtong mga dagkong mga tao, mga gagmay nga mga tao, tag-as nga mga tao o mapainubsanon nga mga tao, nagaadto sila sa templo sa Dios, sa Sion. Now, who is happy there? Kisa may malipayon dito mga higala. Salmo 84 versikulo 4, those who work in the work of God. So kisa may malipayon dito, kadtong nagatrabaho, nagabuhat sa trabaho sa Dios, dito nagmalipayon sila. Salmo 84:5-12, kinsa nagmalipayon dito? Those who trust in God and want to follow Him. Oh, kinsa nagmalipayon dito sa templo sa Dios, sa Sion mga higala, maokad to sila nga nagsalig sa Dios o nagsunod kaniya, nagtuman kaniya. Ang awit nato karon nagkanayon, trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Why laing makalipay nato mga higala? Why laing makapasaya sa tuwang makapamaya sa tong kasing-kasing? Mao lang ang pagsalig o pagtuman nato sa ngato sa Dios. So who is happy there? Those who trust and obey the Lord. Ikatulo, unsaon man nila pag-adto dito, kung sa may lang ginabuhat para sila mag-adto dito mga kaigsunan, unsa may ilang mga purpose ng adto sila dito. Salmo 84:6, they turn sorrow into blessings. Wow! Ang naade dito mga higala ng adto sa Sion, sa pagtagbo sa presensya sa Dios, doon na sila kagulanan nga nangahimong panalangin. 84 versikulo 7 sa Salmo, they grow every day in power. Oh kanindot, the more you come closer to the source of power, the more you come closer to the presence of God, the more you are longing to come and enter into the courts of Zion. Mga higala, the more you grow every day in power. Kabalo ka mga pinanggana ko mga kaigsunan, wala gyoy ka ng physical nga tawhanon or lawasnon or something like nga nagpuyo nga Dios mga higala, but the presence of God is there. The presence of God is there. The Lord has never given up His people. Samtang naa ang templo mga kaigsunan, may wala kay makita nga Dios, but His presence by faith, He is there. He's waiting for you. Nagapaabot siya kanimo. Mag-adto ka dito, mo adto tang tanan dito sa templo sa Dios, sa balay sa Dios mga kaigsunan, nga diin niadtong tungora gibutang dito sa Zion, dito dapita ang Dios, ang presensya niya mo tagbo kanato. Unsay buhaton sa Dios, maminaw siya sa atong mga pag-ampo, tubagon niya kana mga higala. O gikan sa pagsilang sa adlaw ngadto sa gabi, ang Dios anaa dito nagapuyo o nagaproteher kanimo o nagauban, nagapanalangin kanimo mga higala. Ingon ana kanindot ang atong Dios. Ingon ana siya ka makamaong mulipay kanimo sa panahon sa atong mga kasubanan. In the Zion there is peace. Dunay kalinaw dito sa Sion. Salmo 122 versikulo 6, pray for peace. Pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. Matod pa, pag-ampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem, and they prosper who love you. May they prosper who love you. Kadtong silang tanan nga higugma kanimo, magmausuwagon sila. Kabalo ka kining Psalms 122 mga higala. Grupo kini, nasakop kini siya sa grupo nga grupo sa mga salmo mga higala nga naga-gradually na dunay gradual anam-anam nga pagtubo sa mga lumalangyaw sumala sa na-record sa Salmos. Diining panahon na sa Salmo 122, naa dinhi ilang mga pag-awit, naa dinhi ang ilahang mga kasinatian, silang pagpanaw isip grupo nga mangadto sila sa Jerusalem alang sa pagselebrar sa annual festival. So mo ni nakasulat sa 122 sa Salmo.
So magpano ng mga tao, imagine nimo magpano na sila, mangadto dito sa templo mag-awit. Tuwa pa sila yun, nag-awit na sila. No? Layo pa, naglipay na sila, nagmaya na sila nga makigtagbo sa presensya sa Dios sa tanang mga festivals nga pagahimuon mga higala. Samtang naga-marcha sila paingon sa bukid sa Zion, pastilan kanindot, we're marching to Zion. Wow, kanindot. So samtang nagmarcha sila paingon dito sa Zion, ang ilahang kasing-kasing mubuto na sa kalipay mga kaigsunan. Jerusalem, we are now within your gates. Wow, naanami sa mga ganghaan nimo Jerusalem. Ingon ana ang kalipay sa mga tao sa panahon nga magpanaw na sila, magkanayan na sila paingon dito sa bukid sa Zion. Samtang mag-anan na gyud sila saka sa bukid sa Zion, gidescribe pag-ayo sa Psalms chapter 122 verse 4 nga it was a time to praise the Lord. Ikaduha, it was a time, verse 5, a time to settle their conflicts. Ang tanan nilang mga bikil, tanan mag-settle. Wa pa gani sila kaabot mga kaigsunan sa tabernacle. Napalang gani sila dito, nagsaka pa lang sila sa bukid sa Sion. Hala, magsinitulay na sila, uy, pasaylo ako. Ingon ana ang ilahang gibuhat mga kaigsunan. Sa ito pa, bago sila makikatubang sa presensya sa atong Ginoo dito sa bukid sa Sion, tanang mga problema, conflict sa panimalay, conflict sa pagkamanagsuon, ilahan ng situlon along the way before reaching into the gate of Jerusalem. Pagkanindot mga kaigsunan, that's very good news. Sa ato pununta karon kanindot po ginana po ng ato presensya mga kaigsunan. Sa di pa ta mo atubang sa Dios, mag-worship sa buntag, worship sa gabi, wala na may Zion diri sa tuwa, pero the presence of God is dwelling in our house. Ang presensya sa Diyos sa itong panimalay. So sa di ba ta mag-worship mabuntag, worship magabi, let's all settle all the conflicting matters within us. Ang tanang mga konfliktong materials nga nagakitabo sa itong kinabuhi, atong ipang-settle, atong ipang-give up mga kaigsunan. Labi na yun kung muadto na sa malayang alampuanan masabado, tanan atong ipang-settle down atong mga conflicts, then we will sing, we're marching to Zion. Kabalo ka sa Salmo 122, doon ay prayer din ha mga kaigsunan. Versikulo 6, peace to prosper. That's their prayer. Iampo nila nga doon ay kalinaw nga magmauswagon. Ikaduhang ilang prayer, peace to have rest. Verse 7, ang kalinaw magapuyo. Verse 8, peace to live in harmony. Malipayon sa pagpuyo nga managkaangay. Kadtong bisag ginsa nga nagmalipayon sa pagpakigtagbo sa Dios, mangita gyud mga igsuon, mangita gyud sa kaayuhan, pangitaon gyud sa Dios, alang sa kaayuhan sa ilang iglesia. Verse 9, they will seek the good of their church. So unsay maayo para sa ilang iglesia, para sa ilang buluhaton, ila na pangitaon, ila nang buhaton. Ngay nga naman, they are in the temple of the Lord. Now, sa verse chapter 87 verse 5, and of Zion it will be said, yana din ha sa Zion, dito pagaingnon matud pa sa mga salmista, this one that when were born in her, and the Most High Himself shall establish her. Alang nga to sa Zion, nagaingon ang Dios, kanisiya nga kansang na tao diha kaniya, og ang Most High, ang labang makagahom sa iyang kagulingon, magapabarug kaniya. Sa ato pa, ang mataw sa Jerusalem, mataw sa Zion, og ang Dios nga makagahom magapadako ni ining Jerusalem. They might be thinking of the earthly Jerusalem. They never remember nga dunay heavenly Jerusalem, which is better than the earthly Jerusalem. Dunay, ang ilang huna-huna is the Zion. Ang Zion nga yutan-on mga kaigsunan, nakalimot ang mga tao ni atong panahon na. Some of them nakalimot nga dunay heavenly Zion. Nga din usa ka
walay katapusan nga Zion nga giandam sa Ginoo para kanatong tanan. Sa nanglabayng panahon, God established a specific place where people to gather in order to worship God, to gather themselves in order to worship God. That was Zion, and later dito natukod ang Temple of Jerusalem. Niini nga places sa mga higala like Shiloh o guban pa nga mga dapit. Okay? Although ang Shiloh mga higala nawala to because of the wickedness of the people there. But after all, the temple was built. And it was in Zion. And it was encompassed Mount Moriah. No, napalibot siya sa bukid sa Moriah. And I would like to tell you, the Mount Moriah, dito baya ang battle between good and evil nga gihimo nga encounter nga nahitabo nga usa ka showdown mga higala nga nahimo panahon ni Elijah nga gipakanaog ang kalayo gikan sa langit para ilhanan nga siya ang maong matuod nga katawan o propeta katawad sa Dios. Dito ang fight between good and evil, dito ang battle mga higala. And that Moriah, the same atras pagyod panahon pagyod ni Abraham, dito gihalad si Isaac. Later nahimo siyang Carmel, and the latest one is Calvary. Okay? So diha nga mga bukid mga kaigsunan, that is part of Zion. That's why ang bukid sa Zion mga higala nahimong sentro sa mensahe, na sentro sa kaluwasan. Walay laing dapit din hindapita mga kaigsunan nga nahimong plastada, nahimong kinatungan sa pagplastar, perform sa plan of redemption. Therefore, sa 87 verse 3, glorious things have been said of you, city of God. Ginganlan siya, glorious things have been said of you, city of God. Nga naman, pinaagi ni anang bukid sa Sion mga higala. Diha gipang demonstrate ang plano sa kaluwasan, diha gi-demonstrate prophetical view nga moabot ang Mesiyas pinagis paghalad kang Isaac. Diha nahitabo ang battle of good and evil, tali kang Elijah og sa mga tao kaniadto mga higala nga mga bakakong propeta ni Baal. And finally, diha namatay si Kristo, diha nga palibot nga bukid sa Calvary nga mao ang Zion mga higala. So, sa Salmo 87:4 hangtod sa 6, dunay gitawag sons and daughters of Zion. Mga anak nga lalaki o anak nga babae sa Sion. Ngano man, kamoy basa mga kaigsunan, basahin niyo ang Psalms 87:4 and 6. No? Kung doon namin mga balaang kasulatan din na, pwede ninyong basahon. Sa Salmo Kapitulo 87, Kapitulo 4, 87, Salmo 87, Kapitulo 87, versikulo 4, hangtod sa 6. Matod pa dinhi atong basahon nagkanayon. Okay? Ang iyang patukuranan anaa sa mga bukid nga balaan. Nahigugma si Jehovah sa mga gangaan sa Sion, labaw pa kay sa tanang mga puloy-ana ni Jacob. Mga butang nga mahimayaon mao ang gisgutan tungod kanimo, o siyudad sa Dios. Akong pagahisgutan si Rahab, og ang Babylonia ingon sa taliwala kanila nga nagpakaila kanako. Ania karon ang Filistia og ang Tiro uban ang Ethiopia kini siya na tao dito. Oo, mahitungod sa Sion igaingon kini siya og kadto siya na tao dito. Og ang hataas o yamot sa iyang kaugalingon mo'y magapalig-on kaniya. Si Jehovah magaisip sa diha nga magasulat siya sa mga katawhan kini siya na tao dito. Kadtong mga nag-awit og ingon man ang mga nagsayaw na manag-ingon ang tanan nga mga tuburan anaa kanimo. So nahimo siyang sentro sa tanan mga higala, sa pagdaig, sa dito nagatubod ang tanan sa kaluwasan ug uban pa sa bukid sa Sion. Now,
Ato masabtan mga higala nga ang maong dapit sa bukid sa Sion nahimong source of all inspirations. Source of all inspirations, because the salvation that emanates from Zion attracts people from all nations. Inspirasyon siya sa tanang mga kanasuran og nagagather siya, nagadraw siya attention sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, and those who come there shall be called sons and daughters of Zion. Busa dito dapita sa Sion gipatugbaw sa itaas ang mga pagdaig sa pagpamalandong may tungod sa Sion, bukid sa Sion, usa kini ka bato nga nahimong usa ka dakong bukid nga mipuno sa tibuok kalibutan. Sumala pa sa Daniel 2:44-45 nga kining maong bato mga kaigsoon gisapsap sa bukid nga mi kuyanap sa tibuok kalibutan. This is representing the new heaven and the new earth. So Zion mga higala will sa symbolical nga Zion sa iyang tinud-anay nga kahulugan, ang Zion mo kuyanap sa tibuok kalibutan, and that is will be called the new heaven and the new earth. Niana nga bukid kitang tanan nga nituo kang Kristo, kitang tanan nga nituo kang Ginoong Hesus nga manluluwas, mahimong mga anak nga lalaki o babae sa maong Zion. Gipasabot mga kaigsunan nga ang Zion dalangpanan ang Zion. Nahimo isang refuge. Sumala pa sa Salmos 46:11, the Lord of hosts is with us. Ang Ginoo sa mga panon kauban kanato, the God of Jacob is our refuge. Sa panahon nga magproblema ang mga tao kaniadto, magatubang og mga problema mga tao kaniadto, dunay mga gubat nga musangka nga tungan nila, ma-remember nila nga muadto sila sa templo, muadto sa bukid sa Sion, ug didto magkigistorya sa Dios. Sumala pa sa 46 versikulo 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Didto nila ibundak ang ilang ihabwa, ihuo ang ilang mga kagulanan dito sa bukid sa Sion at tubangan sa presensya sa Dios. What makes the Mount Zion so important and central of salvation? The presence of God. Ang presensya sa Dios. So never think about of any Zion in our place today. Yan naman, wherever ang presensya sa Dios, that is a holy place. In your family, kung naa ang presensya sa Dios, it's a holy place. In your church, the presence of God is there. It's a holy place. That is as holy as the Zion mountain or the Mount of Zion. Ang pagkabalaan niya na. Because the presence of God is there. Kung ang Zion itong tunguran na himong refuge place, dalangpanan, tinubdan sa kalipay, tinubdan sa inspirasyon, because the presence of God is there. In our home, when God is in our home, inspiration, hope, love, mercy naa sa atong puloy-anan. Protection. O kining pag-atubang sa mga problema, mahimong refuge house, mahimong refuge place ang atong matag puloy-anan. Those who do not know God, katong mga taong wa kaila sa Dios, magbagulbulo sila panahon sa mga kalamidad, magbagulbulo sila panahon sa kalisdanan, panahon sa kamahal sa mga palaliton. Tell them that there is hope in God of Zion. Dunay paglaom sa kadiyos nga naa sa Zion, mahigala. Ang Dios sa mga higala, doon na siya abilidad sa pagpaundang sa gubat. Ang Dios doon na siya kagahom nga iyahang atubangon ang kalamidad o mga balud sa atong kinabuhi. Ang Salmo 46 nagpasabot niya na nga ang Dios, imbis ikaw ang muatubang sa kalisdanan, siya ang muatubang para kanimo. Maingon nga ang mga bersikulo sa Salmo 48, nagsulti ka nato may tungod sa Dios nga siya nagaproteher
o ang iyang proteksyon sumala sa Salmo 46, iyang gipakatap sa tanan niyang mga katawhan, so buti pasabot every one of us. Gikan sa presensya sa Dios ug asa ang presensya sa Dios. Mahimong naa sa literal nga Zion, mahimong nasa tong pulianan, mahimong naa sa iglesia, iyang gipakatap, iyang gispread ang iyang protection para kanimo ug kanako. However, we have to wait for the definite moment. We cannot just say, "Oh Lord, please protect us because you have promised." No, let's give Him the chance. Ikaw magbuot, they will be done. Kaya nga naman, that is the way how you exalt God. Tinod ang Diyos nag-promise sa gugma, kalinaw, panalangin, inspirasyon, pagtuo, paglaom. Yes, it must be within us. It must be in our heart. Pero sa pagtubag sa itong mga problema, tagana to siya chance. Nga iyang exercise ang iyang pagkasiya. Tagana to siya chance sa iyang kahamuot o kanusan niya exercise ang iyang gusto. Kaya nga naman, they will be done on earth as it is in heaven. By doing that, imong gi-exalt ang Diyos. Imong gituboy ang Diyos. Imong gipadako ang Diyos. Dili ang imong kaugalingong kagustuhan, mao'y imong gipadako. Meanwhile, the assurance is there. The assurance is there that God, from the sanctuary, from Mount Zion, from your home, from your church, from your heart, will give you life. Diba? That's what according to Psalms 46:4. Nga ang Dios gikan sa sanctuary maghatag kanimo kinabuhi. That's why we have to ask God and wait patiently. Wow. Magpailob lang yun ta, magpaabot lang yun ta sa Dios mga kaigsunan nga magahimo kanato sa pagtubag sa iyang mga atong mga pagampo. Ato lang i-maintain nga to kaniyang atong pagpangilaba. Ato lang ipabilin kanunay nga to kaniyang ato ang pag-communicate kaniya. Ang atong pagpakigsandurot kaniya. Once mahimo na nato nga to ang part, then be peace of mind. Be peaceful with your mind. Have peace of your mind. Then the Lord said sa Psalms 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Matod pa sa Dios, magmalinawon ka o kinahanglan makaila ka nga ako mao ang Dios nga imuhang gialagaran. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Siyang atong dalangpanan. Makasabot siya sa atong mga tinguha, makasabot siya sa atong mga problema, makasabot siya sa atong mga gumunhap sa atong kinabuhi. The Mount Zion is immovable. Immovable in the sense in Psalms 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion. Why? What is Mount Zion about? Which cannot be moved. Oh, dili mat-irog, but abides forever. Those who trust in the Lord are like Mount Zion. Psalms 125 verse 1, katong nagasalig sa Dios may sama sa bukid sa Sion, dili matarog, magapabilin sa walay katapusan. Bisag unsaon kanila batog, isyo, istorya, bisag unsay ipasangil nila kanimo, bisag unsay ilang idaot sa mga tao kanimo, bisag libakon pa ka sa mga tao, bisan pag ay lapang bulingan imong dungog pag ayo, basta kay nagpabilin kang nagmatinud-anon sa Dios, nagpabilin kang nagbarog para sa Dios, nagpabilin kang nagsalig sa Dios, mga higalag kay sunan sultihan ta ka, you will become like Mount Zion, immovable, dili matarog. Mabito nang yawa magsige nagpanintal sa imo, sa ako, kay gatuo man siya matintal ta, pero madugay makasabot ng yawa nga di kita matintal, muundang ra po ng yawa, sultihan ta mo. Ay mo pagtuong ang yawa, bugo, bright ng yawa. Sige kanyang tintal, sige kanyang tintal, tungkol kinakabalo siya, nga doon ay tintalonon sa imuhang pagbati, sa imong tinanawan, sa imuhang panghanduraw, sa imong kinabuhi. So doon na siya nakita nga matintal ka, pero makitaan sa yawa, makasabot ang yawa, nga di nagyo ka matintal, muundang ang yawag panintal kanimo. Sa Salmo 125, versikulo 1, those who trust in God are immovable.
Kadto nagasalig sa Dios dili matarog. Bersikulo 2, God is always doing good to His people. Ang Dios nagahimo kanunay og maayo para sa iyang mga katawan. Verse 3, evil will not always reign. Let us not stop trusting. Verse 3, ang dautan dili mo padayon nga mao'y maggahom. Ayaw lang yung undang og salig sa atong Ginoo. Versikulo 4, God is always doing good to His people. Kanunay gibuhat sa Dios ang maayo ngadto sa mga katawan. Psalms 25 verse 5, if we stop trusting, we will be destroyed. Kung muundang ta og salig kaniya, mga laglag ta. Basahon na to. Psalms 125 verse 5. As for such as turn aside unto their crooked ways, the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity, but peace shall be upon Israel. Kadto mga taong musimang, mga taong dangop na lang nga sa mga crooked nga dalan, ang Dios magalid kanila ngadto sa mga taong mamumuhat o mga dautan sumalaglag. Then the house of Israel will remain forever. Ang balay sa Dios magpabilin hangtod sa walay katapusan. Tama nang giingon ni Salmista David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Matod pa ni Salmista David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Si Sister White, matod pa niya, sa God's Amazing Grace, August 31, sa devotional guide, may higala, matod pa ni Ellen White, if the eye is single, if it is directed heavenward, the light of heaven will fill the soul. And earthly things will appear insignificant and inviting. The purpose of the heart will be changed. And the admonition of Jesus will be heeded. Your thoughts will be fixed upon the great rewards of eternity. All your plans will be made in reference to the future immortal life. Biblical religion will be woven into all your daily life. Kung na imong mata, isa lang ang direksyon, paingon lang yun sa langit. Ang kahayag sa langit, mupuno sa imuhang kalag. Ang mga butang nga mga yutanong mga butang, mga hanaw, kadto mga butang nga mga walay pulos nga nagapang-abni sa imong mga mata, mahimong walay pulos. Ang tuyo sa kasing-kasing ma-change. Kaya ang tambag ni Jesus mao na'y paminahon o ang imong hunahuna ma-fix na, mapiho na niyanang dako kayong balos nga imong paaboton sa walay katapusan. Ang tanan nimong mga plano mahimong reference, basihanan para sa ugma nga walay katapusan. Ugma nga kinabuhing walay katapusan. Ang biblical religion isagol sa imong kadaadlaw nga kinabuhi, pinaagis pagtutok nimo kanunay kang Jesus Christ. Mahigala, sorry kayo, wanatay panahon, usubon ako pagpibalo kaninyo karong adlaw, kauban ko ninyo dinhi, kauban sa tanang mga kaigsunan, kauban sa tanang mga Pikayo members dinhi sa Seventh-day Adventist Church, Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte. Dinhita magkita tanan mga kaigsunan. Pagka Domingo, we'll move to the next barangay para sa tuang Adventist Community Health Services. Usa ka health expo nga pagahimuon mga higala. Tingali wala mo kasabot sa ng health expo, please visit us. Tambong mo dito mga higala. One day lang na siya nga health exposition mga higala. We will have doctors, we'll have na mga tambal dito, mga igsuon na dito yung mga remedies. So health expo na siya paghimuon. So ato ng tambungan mga higala o kaigsunan. Doon na tayo mga health lecturers dito na pita. One day lang na siya nga program. So see you there.
mga kapamilya karong Domingo. Sabado ug Domingo, Sabado sa Lungaog, sa Domingo sa Talumo, Santo Tomas, Davao del Norte. Okay, wala mo kitay oras sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kang Jesus Christ nga may ito ang great provider. Ako sa inyong kapamilya o nahimong ulipon sa pagwali sa may balita rin sa kanginan, Pastor Israel Villaver. Magaingon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.